Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Bigyan ko lang kayo ng update dito sa nagaganap na CV League sa Thailand na kung saan kanina is nagkasagupaan na po itong Team Alas kontra dito sa Team Vietnam na kung saan is tinalo ng Team Vietnam yung Team Alas sa loob ng 3 straight sets. Now, atin rin pag-uusapan on the other hand itong mga panawagan ngayon na kung saan is pinapaalis na or dapat nang palitan itong si Coach De Brito bilang coach ng national team. Okay, bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issues. So, mga kapolitika, natalo po yung Team Alas sa loob ng 3 straight sets. Yung naging score kanina ay 16-25, 20-25, 22-25. So natalo yung Team Alas. Ating pag-uusapan ito kasi sobrang laki nga ng expectation natin na at least man lang is ma-5 set. Or kung hindi, sana man lang is naipanalo natin kahit 1 set lang. Kasi nakikita naman natin dito sa second set at sa sa third set ay medyo dikit yung laban. Yun nga lang dito sa first set is talagang natambakan yung ating koponan. And hindi na rin natin doon nakikita yung mga naging highlight natin doon sa last week na sagupaan ng Team Pilipinas kontra dito sa Team Vietnam. Nawala na yung ating mga blockings at the same time yung bilis. So ito yung ating pag-uusapan sa ngayon at kailangan nating ma-pinpoint saan ba yung pagkukulang at ano ba yung mga weaknesses ng ating team, bakit tayo natalo, at the same time yung mga opportunities. So importante itong ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika. Okay, kasi ito naman ang ating trabaho dito, nagbibigay tayo ng opinion, ating komentaryo at ating analysis bakit ano ang nangyari. At ating pag-uusapan dito yung malaking pagkakamali ni Coach Jorge De Brito dito sa Team Alas. Okay, so unang-una yung highlight ng laro kanina is sa first set is talagang tambak tayo, no? So 16-25 yung naging score, mahina yung depensa at yung andun pa rin yung mga highlights ni Tuyen. Itong actually meron tayong nasagap na balita mga kapolitika na itong si Tuyen daw ay nag-refuse na i-gender check siya. So ngayon is kinakatigan siya nitong kanilang bansa. So ngayon is nakalusot pa siya dito sa sa mga Southeast Asian na palaro. But doon sa mga international games, most especially dito sa Europe at sa Amerika ay malabo na ito ay makalusot kasi dapat ito i-gender check kasi doon is mataas yung standard sa kanila. So kinakailangan talaga na i-check. So ngayon pa lang is talagang actually dati pa lang is nagdududa na tayo dito kay Tuyen kasi kakaiba talaga siya pumalo at to the point na tinamaan niya itong si Nisperos sa mukha at sobrang lakas po nung tama. So yun ang naging highlight dito sa first set at sa second set naman ay medyo nakakahabol tayo but not enough na lumamang tayo at matambakan yung Team Vietnam. And di na gumagana yung mga blockings natin mga kapolitika. Kung ikukumpara mo dito sa blockings ng Vietnam is napakasulit na itong block. Actually, meron ng strategy dito na ginawa yung Vietnam kasi alam na nung coach na ang binabantayan ng ating mga players dito ay itong kailang mga star player na si T4 at si Tuyen. But actually wala si T4 kanina at base sa ating mga nasagap na impormasyon ay meron daw itong injury. Okay, kung kaya hindi siya nakapaglaro. But itong coach ng magaling itong coach ng Vietnam kasi doon is nagbalasa siya, tama yung balasa ng kanyang mga players. Hindi niya na pinalaro itong si Tuyen kasi nakikita niya na nababantayan na ng ating mga players. So ang ginawa nitong coach ng Vietnam is nagbalasa sa ng mga players na kung saan is unpredictable yung mga laro. Okay, so doon siya nag-focus doon sa mga reserve niya na mga players mga kapolitika, which is nag-work. Actually yung mga blockers na nila, yung pinapalaro is hindi na yung usual na mga players nila. So napakatalino nitong kasi alam ng Vietnam na nababasa na sila. So kumbaga is change strategy yung ginawa ng Team Vietnam. And dito naman sa third set
Actually, sa third set is nakita ko doon na pinalaro na rin itong si Gemma Galanza, but not enough para maipanalo pa rin natin yung laro, mga kapolitika. So ito ay naging game changer itong si Gemma Galanza, but hindi natin na-sustain yung ating lamang na 2 points. Actually doon sa middle nga ng ng laro is nakalamang na tayo ng 2 points, but hindi natin na-sustain, hindi natin na-maintain, hindi natin naalagaan yung ating lamang. Nahabol tayo at nagsunod-sunod na nga yung puntos ng Vietnam hanggang sa nanalo na nga sila, mga kapolitika, dito sa third set. So dito yung sinasabi natin na malaking pagkakamaling ni Brito ay itong wala yung absence ni Gandler at ni Del Palomata, kasi nagbabasa-basa rin tayo ng mga comment at nakikita natin doon yung mga comment ng mga tao is yung height na yun sana ang advantage ni Del Palomata, yung kanyang height. Although medyo mabagal siya kumilos, but magaling siya magbasa ng bola, at the same time nagpapaulan pa siya ng points, unlike ngayon na hindi na natin masyadong naramdaman yung ating mga middle blockers. Wala nang blockings at mahina na rin, weak yung ating depensa dito, mga kapolitika, kung ikukumpara mo dito sa Team Vietnam. So ito yung pagkakamali na sana siguro is ibalik itong si Gandler at si Del Palomata, kasi medyo hindi effective itong si Cherry Nunag. Actually ang daming mga weaknesses na nakita natin dito kay Nunag, most especially dito sa blockings niya. Okay, so sobrang dami, at the same time yung mga palo niya basang-basa na tapo talaga ng Vietnam. So ito yung ating nakikita, at yung ating susunod na tatalakayin at yung last na tanong dito sa ating vlog, mga kapolitika, ay dapat na nga ba, dahil dito sa mga nagaganap sa hindi magandang nangyayari dito sa Team Alas, mga kapolitika, ay dapat na nga bang palitan itong si Coach Rudy Brito, most especially ngayon na sunod-sunod na yung pagkatalo natin. Actually doon sa laro ng Vietnam kontra dito sa Indonesia ay naka 1 set itong Indonesia. So ibig lang sabihin po niyan is baka gumanti itong Indonesia bukas, kasi may laro pa sila bukas, mga kapolitika. 4 PM po yan, Sunday. So meron silang laro. Ito yung abangan natin kung talagang makakaabanti itong Indonesia dito sa Team Alas. Okay, but sa tingin ko naman, kasi dito pag hindi nag-work yung mga players, kung mali yung balasa mo, talagang magpe-fail yung mga players mo sa loob ng court. So nakikita natin dito yun rin yung weaknesses ni Coach Rudy Brito, na dapat mag-change strategy siya, kasi basang-basa na po yung laro ng ating Team Alas. And knowing na ilang days lang tayo nagstay doon, dapat is mabilis rin yung kanyang strategy na gagawin dito sa susunod na laro. Kasi pag sa tingin naman natin is bigyan pa rin natin ng chance itong si De Brito, mga kapolitika, na magstay, kasi meron pang laro bukas. Hindi naman ura-ura dahil na dapat palitan yung coach. So dapat is dito babawi itong si Coach De Brito, kasi ganito naman talaga ang laro. Minsan natatalo ka, minsan nanalo ka, but ang importante doon is dapat makakabawi, kasi kung puro talo yan, there must be something wrong, at yun ang dapat na pag-iisipan rin ng ating volleyball committee. Okay, kung sunod-sunod lang din naman ang talo, may mali talaga. Okay, at yun ang dapat na i-review nitong ating volleyball committee. But overall ngayon is na-appreciate ko rin naman yung kasi sa sinasabi nga natin dito is manalo or matalo man yung ating national team, ay dapat pa rin nating suportahan ito, mga kapolitika, kasi sino pa ba naman ang magsusupport sa kanila kundi tayo lang din na kapwa nila Pilipino. Okay, so again, meron pang isang laro bukas, bigyan natin pa rin ng chance itong si De Brito, kasi para ma-redeem niya yung kanyang sarili. Okay, so mga kapolitika, ano sa tingin nyo, ang inyong personal na opinion, dapat na nga bang palitan itong si De Brito bilang national coach ng ating bansa? At sa tingin nyo ba ay dapat na mag-change strategy rin itong si De Brito katulad ng ginawa ng Vietnam? Mga kapolitika, mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.